Lord, na patuloy, Lord, na makasunod sa ng nais mo, Panginoon, ay sa iyong kalooban lamang, Panginoon, at hindi sa aming kalooban naman. At maraming salamat, Panginoon, sa patuloy, Lord, na pagsama niyo sa aming mga buhay. At sa umagang ito, Panginoon, nais namin, Lord, na magamit, Lord, hallelujah, ang aming buhay na ito, Panginoon, na iyong pinahiram, Panginoon, upang patuloy, Lord, na magamit para sa iyong papurihan, Panginoon. At maunawaan namin, Ama, ang mga salita na, Lord, na nakasulat sa iyong banal at Panginoon, na aming halong katin, Lord, at aming itatakil ang mga sa umagang ito na ikaw lamang, Lord, ang aming mayangat. Gamitin mo, Lord, ang aming lingkod, Panginoon, bilang sidla na walang laman, Panginoon. Lord, ang mga tibukan ng aking bibig, inagin mo na lamang sa iyo, Panginoon. Wala kang ibang nais, Panginoon, kundi ikaw patuloy na mayangat. Wala lahat at madakilan, Lord, sa pinakamatabisan ng kapangyarihan pangalan ng aming Diyos ng buhay. At sa kapangyarihan na pinagkakano mo, Ama, Lord, aming sinasawata ang espiritu na hindi pakikiisa sa umagang ito. Espiritu ng kasinungalingan, espiritu ng pagkabahagi sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng antok, in the mighty name of Jesus, kaming inuhugot at inuhulog sa gate of hell na yung pinagalingan at sineselyoan ng makapangyarihan dugo ng Panginoong Jesus. At aming pinapakawalan ang espiritu ng katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At Lord, hallelujah, patuloy mo buksan, Lord, ang aming spiritual eye, spiritual ear, spiritual heart, Panginoon, upang maunawaan namin naman ang nais mo, Lord, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. So, balik tayo sa tanong, no? Ano ba ang ginagawa natin sa buhay na regalo ng Diyos? So, tayo lang mga kasunod ka, no? Sa binasa natin kanina na Bible verse ni ate, basahin ko lang ulit. Sabi sa Mateo 16:24 to 26, basahin mo lang sa Tagalog. Mateo 16. Verse 24 to 26. Ang sabi po dito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagdanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. 25. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay ay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sa 26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Pakamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang may bibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? So makita natin, no, na walang sino man, kahit anong yaman pa ng tao, lahat darating at darating, sabi nga, in the final. Meron ba kayong alam na natiling buhay sa mundong to? Hello? So lahat tayo uuwi sa spiritual. Walang mga pagsasabi na, kaya lang nakakalukot sabi ng iba, sa kanila ka, pag matanda na ako. Kasi yung mga pang-religious activities yan, pang matanda yan. Yun ang hindi nila alam. Na kapag tinanong ka ng Lord, ano ba yung ginamit mo? Yan, ano ba ang ginawa natin sa buhay na regalo ng Diyos sa atin? Sabi nga, nilikha tayo para magpuli sa Panginoon. Yun ang maraming hindi nakakalam. Ang sabi pa nga sa mga ngaragod natin, na madalas medyo pinagpaborito ko lagi siya, sabi ko na, ang buhay ng tao sabi nga ang talagang layunin ay sumunod lamang sa kautusan ng Panginoon. At isa na nga ito, yung ginagawa natin ngayon, na pagpupuli, pagsamba para sa Kanya. Pero pag nag-invite ka, no? Bro, sama ka bro, Bible study tayo. Maglalaba pa. Pinagpapalit yung gawain sa salbadang marumi. Parang ang sabi nga ni isang kapatid kuya, pag ikay nag-invite, parang naghahatak, alam niyo yung naghahatak ng bayawak sa butas na maliit. Yung hawak-hawak may buntot ng bayawak, 4 na pa, nakakalang na gano'n, kaya hindi mo mahugot. So gano'n ang kalakaran ng mundong to. Kaya nga, nabibilang lang, may mga bakante pang upuan, no? Pero pumunta ka sa bata, sabi nga, napakaraming tao, halos walang madano. Lalo na mamayang gabi, Ramadan ngayon, di ba? Daming sales kaya. Abala-abala yung tao, no? Sa mga bagay na material.
na kapag nakamit mo na, sino yung nagnanais ito ng iPhone? Yung latest ngayon. Salamat na lang. Siguro, lahat tayo nagnanais, pero sabi nga, ipon mo na, ipon. Hanggang nais sila. Sabi mo, para ako nag-gives. Hindi na hangarap. Pero, pag nakamit mo siya, subukan mo yung pinaka-latest sa cellphone, kahit anong ganda pa ng gadget na yan. At nakamit mo yan. At may lumabas na namang bago. Wala kang kontento, di ba? Parang, may bago na naman. Wala naman. So wala katapusan, no? Yan yung kalakaran ng mundo. Yun yung hindi lang naunawaan eh, na meron pang masigit na dapat tayong pahalagaan. Yung buhay na binigay sa atin ng Diyos. Kaya nga nalulungkot ako pag may narinig ako magsasabi na yung sinasabi niya, peste rin yung buhay niya. Actually, madalas ko sabihin dati yan eh. Isa rin ako sa mga yan na ngayon ang unawaan ko na hindi pala. May kailangan lang tayong gawin. Sabi nga eh. May kailangan lang tayong itama. Para tayong speaker na yung naka-off-face na mali. Na dapat ang bunga ng speaker kalabas eh. Naalala ko nung nag-aaral ako sa Guzman eh. Nag-assemble ako ng prepaya. Sabi ko, sir, ba't gano'n yung speaker ko? Patras, hindi pa buga. Sabi niya, naka-wrong face ka eh. May polarity kasi yan eh. Na tama. So dapat naka-right face siya para magaling tunog. Ganun din yung buhay ng tao. Dapat naka-align sa tama. Nakatulad nga nung napag-usapan natin no? Nasabi ko kanina na dapat lagi tayong nasa Diyos. Yung binanggit natin kanina, sinasabi sa puno ng ubas yan eh, ni Jesus Christ. Na kapag hindi ka nakasutpong sa puno ng ubas, malalanta ka. Tignan mo yung katabi mo kung nalalanta ka. Fresh na fresh. Wow. Ay, nakulang ang tulog. Nakagluto tayo. Amen. Actually, wala masama. Pinahalaga mo, iningatan mo yung buhay na meron ng Lord eh. Huwag ka lang magpupokus talaga na parang wala nang katapusan na masyado mo lang iningatan. Tanda mo yung sinabi natin kanina na ang sino mo nag-iingat ng kanyang buhay, siya mawawalan. So, sabi nga ba, delikado yung ginagawa nyo. Okay lang. Sabi ko sa kasama, mas delikado yung ginagawa nyo eh. Pag nauli ka, kulong pa. Pag hindi ka nakulong, wala ka ng atay. Kasi uminom sila ng alak eh. Actually, yung kukuha ko ng lakas yung mga kasama ko na malakas ang loob magsalita ng bawal ang ginagawa nyo. Pastor ka pala? Oo, sabi ko. Espiritu ng Diyos ang hawak namin eh. Kaya espiritu ng alak. Tama naman, di ba? Na kapag nalasing, lumalabas pa yung ikalawang katauhan eh. Sinasabi nga, naging master. Iba, naging Amerikano. Naging Amerikano iba, naging English pa. Hindi naman, parang Joey ko eh. Kinamatay na lang ng Joey ko yung Panginoon. Wala na yatay niya. Nag-iba na yung kulay ng pala. Yung hininga nga nun, kapag kausap mo, mga banda ka na 9 pa lang ng umaga, pag kinausap mo siya, amoy gin talaga. Talagang lagi may bote ng gin dito na bilog sa pulsa niya. Sabi niya, regalawan mo na ako lahat. Sabi niya, huwag lang mawawala yung gin. Yun ang patakabuhay niya eh. Talagang alcoholic ka talaga siya. Oo. Sabi nga, siguro siyang yung pawis mo. Lasang gin na rin. Leadership yan. So, akata natin, no? Na napakaraming tao ang dinaunuan yung buhay na regalo ng Diyos. Pero meron pa isang pinakamahalaga na dapat natin gawin eh. Sabi nga, sa buhay na binigay sa atin ng Lord. Next. Yan. Sabi sa Mateo 10:16, sabay-sabay po natin masahin. Tingnan ninyo. Amen. 1, 2, 3. Tingnan ninyo. Sinusuko kayo na para makatuwa sa tani at kaso. Kaya magiging magbigay ng Amen. So, yun yung sabi ng Lord sa atin, no? Na isinusugo tayo. Na parang mga tupa sa gitna ng mga asong libat. Pero sabi niyan, maging matalino tayo gaya ng ahas. Hindi sinabi niya na maging ahas tayo, ha? Hello? Isa sinasabi natin yun sa kaibigan natin, no? Pag niloloko tayo, ahas ka! Ba't manloloko ba yung ahas? Pero actually, kung mabasahin mo talaga, niloko talaga niya yung si Eva Tata, di ba? Dinisip niya. Oo. Dilin lang niya yung nilika ng Lord. At sabi niya, maging maamo tayo gaya ng kalapati. So yung kalapati, no, kahit anong gawin mo, papalag lang siya pero hindi siya manangki. So, ganun ba tayo? Hello? O baka pag nasagi tayo, mas matindi pa sa saging gagawin natin. Hello? Ngingiti pa, oh. Actually,
Pag sa salita nung naalala ko nung hindi pa ako Kristiyano, siguro pa nakamamatay yung mura, marami na ako napatay na tao. Kwentuhan na lang. Sabi sa akin sa LRT, yung lalaki yung tangkad. Eh, dalawa na sa ako maingay. Sabi niya, nilig yung tao, relax ang boses nyo. Patayin yung dalawa, sabi ko, labas na tayo. Tapos nagmumurahan pa kami dalawa, yung mura na kwentuhan lang. Pero ngayon, pag nakakarinig ako ng mura, kikilabutan na ako eh. Yung pala yung kapag kinakilala sa Lord. At yung buhay mo, talagang kilala ko sa Lord. Talagang may iba yung pananaw ko. So sabi niyan, maging matalino. Bakit kaya sinabi ng Bible na maging matalino tayo gaya ng isang ahas? Na isang serpente, sabi niyan. So, amen. Next. Isa pa. Actually, hindi mga itinuturo ng Panginoon sa atin na dapat maging, kung nais natin maging, tagasunod niya. Amen. Sabi pa sa 19, sa Great Commission to, 28:19, kaya't habang kayo humahayo, gawin niyong kalagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. So si Jesus Christ ang nagsasabi niyan. So meron pa pala tayong gagawin. Diba? Bukod sa nakakilala tayo sa Panginoon, tinanggap natin siya. Lahat pa dito tinanggap na si Lord? Yes. Sino rito yung hindi pa nakatanggap sa Lord? So, okay ba iya? Pero iba sabi, tinanggap ko na si Lord sa buhay ko. Kristiyano ko. Pero, ina-evaluate pa natin yung ginagawa natin. Si Kristo ba talaga yung sinusunod natin? O marami dyan nagdedeboto na, actually ganyan din ako nun eh. Na Kristiyano tawag sa sarili ko pero wala akong pundasyon ng salita ng Panginoon. Hindi ko nga alam kung ano inuutos si Jesus Christ eh. Pero ito pala oh, meron pa tayong dapat gawin. Kaya nga napakalaga na nag-aantay ng salita niya. Para maihayag. Unang-una, sino ba yung first ministry na ibigay sa akin ng Panginoon? Sino nakakalam? Tama. Amen. Family. Yung pamilya natin. Tayo nakakilala tayo sa Lord, pero yung family natin hindi pa nakakilala. Parang, tapos sumahayo ka na sa napakalayo. Doon ka muna sa bakuran mo. Nakatulad ng sinasabi ni Lord, di ba? At huwag tayo mahiya na ipakilala natin sa mga kumpare natin na Kristiyano ko. Naalala ko nung hindi pa talaga Kristiyano. Pati yung M na nandito. Ginagamit ko para lang huwag ako maaya. Kasi pag sa Pilipinas kasi, pag bago dating kakala nila, marami ng pera. Parang isang probinsyano rin, di ba? Napupunta ng Manila. Akala nila, pinapala, pinipigo yung pera. Pero yung pala, kailangan mong magpalit at magpigo para magkapera. Yung pala yung mangyayari. Yun yung tingin na sa mga OFW na umuwi. Kaya pag sabi, pare, nagtatago ka na. E minsan nahuli ako ng kumpare ko, sabi, pare, painom ka naman. Sabi ko, pare, di na, na ako ngayon. Assalamualaikum. Simula nun, hindi ako inihilig ng kumpare ko hanggang ngayon. Pero nung, kasi nalipat kami ng ano eh, hindi ko na siya nakikita sa Caloocan eh. Dinipat kami ng dagat-dagat, kaya tagal na, tricycle driver sa Port Avenue eh. So sabi niya, sira na ulo ng pare ah. Marunong na tayo gagawa. Tapos that time, nakakilala ko sa Lord 2008. Nagulat naman siya, born again ako. Sabi niya, pare, ano ba pinagawa mo sa buhay mo? Pero hindi niya alam na mas maganda yung ginawa ko. Akala niya kasi, sabi niya, nag-born again ka lang para makatipid eh. Sabi sa akin. Kasi hindi na ako nagpapit. Dati kasi pag ako'y dumating talaga, sky's the limit. Talagang, nagagalit misis ko kasi 1 linggo lang yung pera ko eh. Parang gusto ka na ulit bumalik ng Saudi pagdating ng 1 linggo. Wala na kaming budget. Kasi puro inom. Tapos sasabihin pa oh, ano pare, wala na ilalabas. Sabi ko pare, worker lang ako, hindi naman ako engineer eh. Magkano na sahod ko, buwan-buwan nagpapadala pa ako. Buti sana ako hindi nagpapadala buwan-buwan. Di ba? So sabi nga ng Bible, di ba? Na maging matalino. Katulad ng isang ahas. Ba't kaya sabi ng Lord yun, no? Ako man, naisip ko rin, ano? Yung ahas nakakain kahit walang gumagapang lang siya. Napansin niyo yun? Nakakain siya, nabubuhay siya. Kahit gumagapang lang siya. Nakakapag ano pa, yung nakapag-hunting pa. No? Pero tayo, minsan, biyak tayo sa Panginoon, wala tayong makain. Parang, hindi, ano yun, no? Parang mali. Meron tayong kamay at paa. Sabi nga eh. Kasi may mga tao talaga hindi ka sa tamad. Di ba? Kaya nga tayo mga, ako naniniwala ako na mga nandito, masisipag to eh. Amen. Oo, kasi OFW tayo eh. Sino rin yung pinangakuha ng sa Pilipinas sa agency na wala kang gagawin doon, maupo ka lang, kikita ka. Meron bang ganun? Narinig yun sa kasama kong Bangladesh eh.
Sabi niya, pupunta ka sa Saudi. Sabi niya, kaya ulog-ulog siya every month eh. Wala, pinagkakakitaan sila ng agency. Uupo ka lang doon para kumita ng pera. Sabi ko, naniwala ka ron? Sabi ko, nonsense. Meron ba trabaho na uupo ka lang, kikita ka ng pera? Sabi ko siguro, alam ko na. Sabi ko, padpaw. Punta ako ron. Punta ako doon para ako upo. Security guard pala yun, yung sabi niya. Kaya pala. So makita natin no, na maraming tao ang nalilinlang ng mundo. Maraming tao hindi naunawaan yung nangyayari sa kanyang buhay. Pero sa atin bilang nakakilala na rito sa Panginoon, may purpose talaga ang buhay natin. Di ba? So sino na rin kayong nakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon? Amen. So amen. Yung mga hindi pa, huwag kayo malungkot. Sabi nga, si Lord ang gagalaw, pangako ng Panginoon. Lagi natin kasama si Lord. Sabi nga, parang itlog ba? Kailangan lagayin sa panalangin. Ako sabi ko, yung biyanan ko, yun yung talagang yung talagang deboto talaga na dekandado na nawawala yung susi. Sabi niya sa akin, pag-uwi ko, tanghali na, ngayon lang nagising. Galing sa simbahan eh. Sabi niya, umalis ako, umaga pa, tulog kayo. Pag dati mo, tulog pa rin kayo. Makaalis na nga. Para makataya ng loto, baka tumama. So ginawa pa yung simbahan na Actually, lagi yung sinasabi ito kasi ito yung laging ginagawa ng mga tradisyon ng taga Pilipino sa Pilipinas. Sabi pa nga ng iba ko, yung nagdideboto sa Quiapo, kukuha siya ng sinulit para papakain nila sa manok para manalo. So, nire-relate yung Panginoon sa alam natin hindi naman dapat i-relate. So doon makita na talagang mangmang ang tao. Kaya nga sabi, di ba, dahil sa kamangmangan, ang tao napapama. Hosea 4:6. So makita natin, ngayon sa buhay natin, bilang nakilala sa Lord, sabi nga, may katinig sa bako. Bro, kasi wala pa tayo sa isang ang haba ng pasakalit ko Si Ate Maria mo rin sabi. Hallelujah. Amen. Si Ate Maria ng timer. Next na natin, baka mapagalitan ako. Sabi rito, sa Mateo 16, sinabi nga kanina, binasa natin kanina, na kung sino mang nagnanais maging alagad, dapat buhatin niya yung sarili niya, pasanin niya yung sarili niya ang krus. So, sino rin yung nagnanais na maging follower ni Christ, ni Kristo? Amen. So, lahat tayo, no? So, wanda kayo. May mga katangian kasi. Alam niyo ba na kapag yung taga-sunod dito sa mga katangian ka na dapat taglayin? Hello? So, ito yung binigyan ng Lord. Una, may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Hello? Tahimik ka. Parang inahamoy ako. So, sino rin may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa? Amen. O sino rin yung may pag-ibig sa Diyos pero walang pagmamahal sa kapwa? Kung magalata, hindi ka nag-iisa. Dalawa tayo. Nangyayari sa atin yan, bilang tao, yung emosyon natin, minsan nadala tayo ng galit, di ba? Pero dahil sa galit yan, nakasakit tayo ng damdamin ng kapwa natin. Minsan, mga malat sa buhay, di ba? Sa sobrang pagod natin, hindi mo alam yung sitwasyon, ganito kinakain ko kubos, ayaw baboy. Pero hindi ko ginagawa sa, huwag natin gagawin yung sa pamilya natin, mga kapatid. Kasi mahirap yun sinusumbat na yung... Kaya tayo narito para silang guminhawa, yung tanda natin. Amen? At dahil may pag-ibig ka sa kapwa, kasama yung mga mahal natin sa buhay niyan. Amen? So, sino rin may pag-ibig sa Diyos? Amen. May pag-ibig sa kapwa? Amen. So, yan yung unang dapat natin taglayin bilang isang tagasunod ni Kristo. Amen? Sabi nga sa Mateo 22:7-40, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos at ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos ito, nakasalalay ang buong utosan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. So sinasabi dyan na yung 10 Commandments, ang paloob dyan sa dalawang utos na yan. Andiyan lahat, andiyan na. So makita natin na inuutos ng Panginoon na buong puso, buong isip. Pero minsan pag nagkakaproblema tayo, naaalala ba natin si Lord? Dapat. Naalala ko nung kapag nagka-problema sa financial, lagi naalala ko yung India kong kasama, pinukuha lang ng pera. Sabi ko, mali yun Dapat si Lord muna. Di ba?
Doon sa linding. Buti. Pero, sabi nga, ang buhay parang gulong. Amen. Ups and down yan eh. Amen. Hindi lang, pagka lagi kang down, magtanong ka sa Panginoon. May kailangan kang baguhin sa sarili mo. Amen. Ako inamin ko, bawal ako sa utang, pero masaya ako sa buhay ko. Kasi pinuprovide naman ni Lord eh. May pangailangan ko. Minsan talaga, kailangan ko talaga na, Lord, sira na may sakyan. 5 buwan yung overtime namin dahil hindi pa binibigay. Tapos, kinusok yung manager namin, sabi, ibibigay naman yan pag uwi nyo. Shall. Mag-i-expect naman ako para makabayad sa mga utang pag uwi ko. Naman. Pero alam ko, may gagawin si Lord. Amen? So, natatandaan niyo, una, dapat natin tagayin, may pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. So, yun yung isang dapat na karakter ng isang tagasunod ni Kristo. Amen? Amen. Kalawa, may pagbabago mula sa Diyos. Tignan nyo nga ulit katabi nyo. Walang katabi si Ate Ma. Ano yung nakikita nyo pagbabago sa kapatid? Ate, may din ka. Mapatid ka na ngayon ah. Kasi may pagbabago na. At ano yung mga pagbabago mula sa Diyos? May notebook Minsan yan hindi mo na nakikita. Dati may Pero nararamdaman mo yan minsan. may din kami. Wish kapatid, nagkakaroon na ng concern. Wish kapatid, dati pasigaw siya ngayon. Magsalita ah. Ngayon pasigaw pa din. Pero malambing. So bakit natin, no? May pagbabago mula sa Diyos. Ano sabi sa Bible verse na yan? Galatians 2:20. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon. Sabi-sabi nga natin basahin. 1, 2, 3. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo lang ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawan lupa, mabuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos, na umibig sa akin at nagdadalog na kanyang buhay para sa akin. Sino yung sasalita niyan? Si Apostle Paul. So dapat tayo katulad ni Apostle Paul. Na hindi na tayo nabubuhay sa buhay natin, kundi si Kristo na. Hello? Actually, lahat tayo, alam niyo ba lahat tayo, ang buhay natin may parang upuan. Kapag ikaw pa rin ang nakaupo dyan, sarili mo masusunod. Pero pag si Kristo lang pinaupo mo sa upuan ng buhay mo, kahit anong mangyari, hindi ka mawawala sa gawain ng Panginoon. Kahit anong mangyari, hindi ka bibitaw sa Lord. Kasi si Kristo pinaupo mo sa upuan mo ng buhay mo eh. Pero, ang tanong, si Kristo nga ba talaga yung nakaupo sa buhay natin? Hello? Amen. Katulad yung tanong kanina, ano yung ginagawa natin sa buhay natin na piniram ng Diyos? Isa pa. So ano yung nauna? Tandaan niyo na, may pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ikalawa, May pagbabago. may pagbabago mula sa Diyos. Amen? At ang ikatlo, masunurin at nagpapasako. Hindi lang ito para sa mga kababayan ha. Kasi sabi ng Bible, di ba? Lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. Pero ikaw babae, magpasakot ka sa iyong asawa. So pero hindi lang yung para sa babae. Para sa ating mga lalaki yan din. Kailangan natin magpasakot. Lalo na sa mga interim leader ng ating pagpaan. Di ba? Kung alam naman natin, kung mali, sa tingin mo mali, wala namang masama. Pwede ka magpaliwanag, Pastor, medyo mali yata yung taglaw. Wala namang masama ron. Darating tayo sa ikalawa. Sa susunod yan, kung ano yung dararapat. So dapat masunurin. Sino rin di masunurin? Hello? Wala masunurin? Matsunurin. Matsunurin. Basta lalaki. Sino yung itong gustong makarating sa langit? Amen. Lahat gusto makarating sa langit pero walang masunurin ha. Paano kaya yun? Ulit ulit. Sino yung gusto makarating sa langit? Amen. Ngayon na. Amen. Parang, teka, may gagawin pa ako eh. Lalaba pa kasi ako. Paglalaba. Pinagpagta naman sila ito marunong labahin. Sumakta natin, dapat tayo bilang lingkod ng Diyos, pasunurin tayo. Pasunurin kanino? Sa salita ng Lord. Sabi nga niya sabi ni Kristo, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami tatahan at mananatili sa Kanya.
Sa 24, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. 23. Ang salita na narinig nyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. So, tulad ng utos ng Panginoon, di ba? Natapos, musunod tayo sa Panginoon. At kaya hindi sa mga, sabi nga, di ba? Magpasakot din tayo sa mga Panginoon natin sa lupa. Sino rin yung lumalaban sa kanyang amo? Meron ba rito? Nahiya pa, oh. Okay lang yung makipagano ka, pero... Oo, hindi. Nangangapiran lang. Ang amo ko pag nagutos, yes sir. Pero nakakalimutan naman yan eh. Pag I told you that, yes sir. Do it, yes sir. So makita natin, no? Natatawa tayo pero nagagawa natin yun, di ba yun? Relate na relate, no? Actually, bilang isang lingkod ng Diyos, kasama yan eh, yung sa pamumuhay natin bilang tao. Itinuturo kasi na Lord kung paano tayo magiging tamang tao na tagasunod niya. Kaya nga sabi, di ba, kung iituloy na tagasunod ni Cristo, makikita sa galawin mo sa pananalita mo eh. Di ba? Meron ba tagasunod si Cristo na lagi nagmumura? Lagi nang aaway? Meron ganun. Di ba? So dapat, pag kayo naglilingkod sa Panginoon, puro pag-ibig. Hello? Umuha siya pa sa atin. Parang ibang pag-ibig ito ah. Lahat tayo kailangan natin ng pag-ibig ng Diyos. Tandaan natin. Katulad tayo ng isang isda. Tandaan natin mga kapatid na pag nawala sa tubig, mamamatay tayo. Kaya, mapalad tayo na tayo sa gawain ng Panginoon. Na, ay sa buhay natin, hindi naman tayo lahat perfecto eh. Kami mga nakatayo rito bilang mga leader, akala nyo ba perfecto? Eh, mga babagoy pa rin si Lord. Amen. Pero dapat may ginagawa ka rin para mabago ka. At higit sa lahat, nakikinig ka rin sa mga tao. Kasi ikaw hindi mo makikita sa sarili mo. Ang nakakita niya, ibang tao eh. Naniniwala ba kayo ron? Amen. So minsan akala natin, perfecto. No. Kailangan mo makinig pa rin sa mga nakapaligid sa'yo. Sila yung nakakita sa mga ginagawa mo eh. At lalo na yung Diyos natin nasa taas. Sabi nga ng Kristo, di ba? Kapag kaya umiibig sa Kanya, tumutupad ka sa Kanyang mga salita. So marahil sa pag-aaral natin sa Banal nakita natin, nalalaman natin yung mga utos ni Kristo. Sino rin nakakalam ng mga walang bahagi sa karya ng Diyos na sinasabi ni Kristo? Sa Ephesians. So napakarami ron. Una rin, mga ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. So, nais ba natin mawala ng bahagi sa karya ng Diyos? So ako, lagi ko panalangin, Lord, huwag ako mabackslide kasi ayaw ko mawala sa iyo. Kasi ayaw ko mawala yung pangako ng Lord. Napakaikli lang ng buhay natin sa mundong to. Akala mo lang, tumagal ka man isang daan, maikli pa rin yun. Alam niyo ba yung isang araw sa Panginoon, 1,000 taon sa tao? Kaya nga, ang tao, di ba, madali nang mamatay. Bakit? Para yung sabi nga ng Panginoon, para hindi na siya nagkakasala, parang hindi rin siya nagkasala. At magkaroon siya ng kaligtasan. Pansinin niyo yung mga masasamang tao, ang tatagal ng buhay bago mamatay. Nakauna pa yung mabuti. Pansinin niyo. Di ba? Sinasabi, nabasa ko si Ezekiel, sabi ng Ezekiel, para magkaroon pa sila ng pagkakataon mabago at magkaroon ng kaligtasan. Pero meron talagang pili-pili ito yung buhay na to eh. Tinuruan mo lang lahat. Hindi mo na pananagutan yun. Ang mahalaga na ibigay mo sa Kanya. At bilang tagasunod ni Kristo, nagawa mo yung utos si Lord. Yun ang pinakamahalaga. Tsaka pag tayo nireject, sumasama yung loob natin. Mas personalin mo pa yung tao. Salamat ko, tinalapitan kita. Hindi ganun. Kapag ikay nireject, sabi ni Kristo, hindi ikaw ang nireject niya, si Kristo, nadaldala mo. Kaya, ang gawin lang natin, mag-invite. Sama ka bro, sama ka ate, sa gawain ng Panginoon. Kaya kung ayos ba, okay lang. At idulog mo sa panalangin. Maniniwala ako na dating ang oras, magugulat ka na lang. Sasabihin niya sa'yo, baka pwede magsimba niya sa church niyo. Si Lord ang gagalaw. Alam niyo ba yun na si Lord ang nagpapadala ng kaluluwa? Amen. At hindi tayo ginagamit ng tayo instrumento. Kahit anong galing mong manalita, kung wala kang anointing ng Panginoon, walang pagkilo sa Diyos, hindi ka rin makapagdala ng kaluluwa. Kaya dapat nga sabi nga, tinuturo sa atin Lord kung paano tayo magiging isang tagasunod niya. Para kahit nakikita lang tayo. Katulad ni Lazarus, di ba? Binuhay siya ng Panginoon.
Tuwing nakikita ng tao si Lazarus, nakikita yung kapangyarihan ng Jesus Christ. Kasi binuhay siya ni Christ eh. Dapat ganun din tayo. Na kapag nakikita tayo naglalakad, malalaman na, Kristiyano yan. Pero pag nilagyan mo ng question mark, nako, sabi nga ni isang kapatid eh, isang salita lang yun. Sabi nga, di ba? Kristiyano yan. Lagyan mo ng question mark, Kristiyano yan. Parang ang bigat ng question mark na yun, ang laki ng damage nun. Isang question mark lang yun. Kaya dapat habang naglalakad tayo, nakikita tayo ng mga kapwa natin, lalo sa mga kasama ng trabaho, nakikita sa atin yung pagiging follower ni Christ. Nakikita sa atin yung pag-ibig ni Christ. Na kahit pagalitan tayo, hindi lang. Huwag ka naman tumawa, hindi lang. Dahil gagalitan ka na, tumatawa ka pa. Parang wala naman yatang gano'n. Hindi yan, walang problema. Kung kailangan iyak mo sa Panginoon, yung mga problema mo, iyak mo. Sa mga kalalakihan, akala na pag umiyak ka sa Panginoon, baklakan mo. Yan ang gusto ng Lord. Alam niyo ba, may nabasa ko eh, hindi ko matandaan lang, na sinasabi, pati yung luha natin eh, iniipon niya ng Lord. Yung mga pag-ibig mo sa Panginoon, ipag-iyak mo. Kaya dapat, lagi tayo sa Panginoon. At paano ba masabi na tumutupad tayo sa kautusan ni Lord? Next. So nakailan na tayo points? Tatlo. Malapit na. Ano lang to? 10. Ilang minuto na tayo, ate? Ikaw timer din ha, kalimutan mo na ha. 32 minutes. 30 Ilang minuto na? 30 minutes. 30 minutes? Oh, may 1 hour pa ako ha. Sige na, mas 8 pa lang. Yan. Yan yung susunod na karakter na dapat isang Christ follower. May conviction. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng conviction? Yung pag nakagawa ka ng mali eh, hindi ka mapakali. Na kapag may nagawa kang hindi ka lugod-lugod sa Lord eh, kailangan mo yung ng tawad. Kapag wala kang conviction, eh delikado yun. Wala sa iyo. Pero hindi kailangan tayo iwan ng Holy Spirit eh. Kaya lang minsan talaga may taong nawawalan ng conviction. Yung bang nasasanay niya sa ginagawa niya, na okay lang makapanloko. Sabi, lahat tayo dumaan din, di ba? Na kapag nakalala mo ng kapwa, okay lang, masaya-masaya. Naalala ko nung kumain kami ng kumpare ko, nagbayad ako, sumobra pa yung sukli. Ito, nagbayad na tayo, may sukli pa tayo, ayos ah. Kaya yun, nagkabaon-baon kami sa utang. Magkasama pa kami, sabi ko, pare, nung nabaon ako sa utang, pare, magkasama tayo. Oo nga, pare. Kailangan siguro natin mag-iwalay muna. So, makita natin, no, na sa mga ginagawa mong mali, mayroon niyang tatawag na consequence. So, dapat may conviction ka na mag ginagawa kang mali. Ano lagi yung presensya ng Lord? Dalawa, humihingi ng tawad. Sino rin kayo humihingi ng tawad pag nagkakamali? Amen. O sino rin kayo nagsasabi na, ba't ako hingin tawad? Wala naman akong ginawang mali ah. Mayroon tayong gano'n. Hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. So dapat bilang isang tagasunod ni Kristo, marunong tayo tumanggap ng pagkakamali. Kaya nga sabi, be humble tayo eh. Alam niyo ba na ang lingkod ng Diyos ay mas mababa pa sa lahat ng lingkod? Talagang dapat gano'n. Na kahit katulad ng ginawa ni Kristo, di ba? Habang binubuhat niya yung Diyos, sinasampal siya, pinapalo. Okay lang. Kailangan niyang sundin yung kopa ng paghihirap eh. Para ano? Para lahat tayo magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan. Pero ang tanong, napapahalagaan ba natin yun? Isa sa pamuhay ba natin yun? So dapat ang isang lingkod ng Diyos, sabi nga, walang pride sa sarili. Alam mo, pag may pride ka pa sa sarili mo, hindi mo kaya tumanggap na pagkakamali. Lagi tingin sa sarili mo, tama. Yan yung karakter ko nun. Super yabang. Kung may Super Mario sa computer, ako super yabang. Grabe. Pag nagkwento ka sa akin ng malaking palayo, kukwento ka ng malaking kaldero. Pag sinabi niyang, palitin mo naman yung kaldero mo, palitin mo yung paliyok mo. Ganun ako nung araw. Sa mga bangkari, hanggang ngayon, dadala ko pa rin minsan eh. Kaya lang nakakatawa, minsan talagang binibita ko si Christ kung paano kumilos siya sa buhay ko. Dapat ganun tayo, mayabang tayo, pero yung yabang na, hindi yabang para pagyabangan talaga yung kapwa. Hindi yabang na para mayagat ang ating Diyos. Amen? Huwag tayo mahiya na magayag na kung anong ginawa ng Lord sa buhay natin. Simple lang naman, testimony lang naman gagawin mo. Kung paano kumilos sa Lord. Ang nakakalungkot lang, minsan wala. Ba't ka walang, hindi mo makita ang kumikilos sa Diyos sa buhay mo? May something pa na dapat gawin. Hello? So dapat, marunong tayo humingi ng tawad.
So sino rito yung nakagawa ng pagkakamali, hindi pa nakin yung tawad? Hindi pa uli ang lahat. So kung talagang gusto natin maging Christ follower, humingi tayo ng tawad. Huwag tayo matakot na kahit hindi niya tanggapin yung pagtawad natin ang mahalaga. Wala tayong bitbit. Alam niyo, pag kayo mayroong daladalang something spiritual, parang may bitbit na bagay eh. Sino rin yung naglakbay na ang daming dala? Nakakainis kaya? Tapos tatlong sali ka ng sakay, ang hirap. Ganun ang buhay mo kapag kayo may daladala. Hindi ka makamove. Kaya dapat i-release niyo, no? Diba, sabi natin, hindi makamove on. Opo. Nakamove on ka na pati. Matagal na. Ano na naman yan sa atin? Tsaka iba na yung tsura niya ating yan, no? Dati, dalaga-dalaga sa atin. Natawag niya kasi, marimar. Si Lord. Parang busy lang, ano? 18, ano? Parang 35 lang, no? Ang alas 7 na, natutulog ka pa, wawalisig ka na. Alas 6. Amen. Talagang napakasarap sa Panginoon, no? Ito sa Panginoon. Total moment. Pagamat minsan yung mga dinadala tayong problema, okay lang yan. Hindi naman kasi assurance na isang Kristiyano ka, wala kang problema eh. Lahat tayo may problema sa mundo ito. Yan. Pero tandaan natin, hindi tayo nag-iisa sa problema natin. Amen. So, amen? Isang malakas na palapapan sa ating Diyos sa buhay. Next! Masahin ko lang yung verse tungkol dyan sa may conviction. Kung sinasabi natin tayong walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Amen? Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So yun yung kanina, di ba? Na dapat may conviction ka, marunong kang magpatawad, at marunong ka tumagat ng pagkakamali. Amen? So natatandaan niyo pa ba? Amen. Dapat nililista niyan. Amen? Sabi nga, dapat i-evaluate natin yung sarili natin eh. Next. Karuntok pala to. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Ang mga makasalanan man ay marunong din magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. So ito yung sabi nga eh, pinipili lang niya yung mga mamahalin niya. Di ba? Yung mga friends lang. Pero ano utos ng Galatians, ipag-pray mo rin, di ba? Ipanalangin mo ang mga umuusik sa iyo. So sino rin yung kaya magmahal ng away? Amen. 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 Sabi nga, amen. 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 Ganun ba tayo? Hello? Action star, no? So makita natin, no, na mahirap talaga magmahal ng kaaway. Actually, naalala ko nung Verse 32. konting short story lang. Verse 16. Nung panahon na talaga meron akong kalabang mortal, di pa Kristiyano nun eh. Nag-aaral akong karate. Gusto ko masubukan yung napag-aralan ko. Laking tao niya eh. Inabot ko, nagbo-boxing naman siya sa salamin, no? Pagpasok ko, biglang minto. Pero hindi ko naman siya yung tinutuloy na kaaway, siya lang eh. Kasi actually ako sa trabaho, friendly ako, gusto ko lahat kaibigan, pero siya lang eh. Nayayabangan siguro sa akin. Kasi mas gwapo ko sa kanya. Parang tumatawa kayo, ayaw maniwala. Kasi wala siyang buhok. Wapo ka talaga. Wala pa yung payat ka pa. Presence of God inside. Yung payat ka pa, gwapo mo. Hindi ko lang bisa Yung bata ka pa. Nung actually, nung payat pa ako, Parang si nung Robert pogin yung mukha ako, nung tumaba ako, kuminis. Bumata kayo. Nabatak pa. Sumata natin, no? Mahirap kapag may kalabang mortal, mahirap. Para mong yung bang, para ka tumata sa narrow, yung makitid na iskinita, na ang laki-laki ng karsada, parang lumilit yung karsada. Lalo pag nasa salubong mo, parang gusto mong saan dumaan eh. Iiwasan mo lang eh. Di ba? Pero dapat hindi tayo ganun na naglilingkod sa Panginoon. Naalala ko nung, kasi dati meron kami misol eh, meron kami kantin. Eh wala siyang plastic. Lahat kami, nagpa-plastic kami. Kasi dati, naka-stainless yung pagkain namin. Yung stainless pa para sa ospital. Merong yung tray. Eh inuuwi sa hindi na binabalik sa kantin.
Siguro iba, pinabagahin na, kasi stainless eh. So ginawa ng kating, bawal na kumain sa kwarto. Pero Pilipino, matigas talaga ang ulo eh. So bawal na talaga yung stainless sa bilya, meron na kami plastic. Di ba? Plastic na. Eh wala sa plastic. Sabi niya, wala pa kami plastic na, nangingi siya. Inabutan ko. Nagulat siya ngayon, siyempre kalabang, tinutuloy niya kalabang mortal eh. Pero nakakilala na ako that time sa Lord. So totoo yung pala siya sabi ng Panginoon na kapag ginantihan mo na mabuti ang masama, napapaya talaga. Alam mo sabi niya sa akin, sino to? Taga saan to? Pero tinanggap din niya yung plastic ko. Pero simula nun, binabati niya na ako. So, di ba? Wala ko sinabi, nabutan ko rin siya ng plastic, pero nabago mong sitwasyon. So, ganun lang. Pagpakumbaba ka. Kahit na inisulto pa nga niya ako, sino to? Taga saan to? Sabi niya, binigyan ko lang ng plastic. No? So, lumuwag ang pakiramdam ko. Di ba? Wala na yung kapag ano, sabi ko nga, nagingitian na kami ngayon. Bro, dati kapag ganun, sama na mukha talaga. Hindi ma-drawing. Oo. Pero ako, okay lang. Kasi wala namang galit sa kanya. Siya lang may galit. Cute ka kasi. Siguro. Gusto naman akong kurutin eh. Gusto naman akong tirisin. Sumakatan natin, no? Bilang sa lingkod ng Diyos, marami gagawin tayo. Kung gusto natin sumunod kay Kristo. Amen? Next. Ito, isa pa. Siguro mga dalawang pa isa lang to. Alam niya ang kahalagahan ng buhay. So, nanunungan niyo ba ibig sabihin yan? Kasi dati, ako sa totoo lang, ang tingin ko sa buhay, ano lang eh, yung bang, wala lang. Pero nung nakakilala ako kay Kristo, nakita ko yung ganda ng buhay. Sino rin yung nakakita ng ganda ng buhay? Amen. So, hindi mo na nakita yung pangit na nangyayari sa buhay mo, kundi yung magandang ginawa ni Kristo sa buhay mo. At isa pa, alam niya ang dahilan ng buhay. Alam ba natin yung dahilan ng buhay natin kung ba't nandito tayo? Hello? Dapat. At ang muli, alam niya ang dapat unahin sa buhay. Sino yung dapat unahin sa buhay? Amen, si Lord. Di ba sabi nga kanina, mahalin mo ang Diyos, sabi ni Kristo, ng buong puso, buong isip, hindi sinabing buong puso lang, o baka buong uso lang. Hello? Di ba? Kapag merong dumanat, nasa si kapatid, hindi na muna magsisimba. Ayusin na muna yung sarili. Nako. Lalo hindi mo maalis sa sarili mo, bro. Sister. Kailangan mo mas lumapit sa Panginoon kapag ikay merong dinadala. Ibigay mo sa Panginoon. Amen? So dapat, bilang isang lingkod ng Panginoon, nakikita natin kahalagaan ng buhay na binigay sa atin ng Lord. So pag nasabing mahalaga ang buhay, hindi mo na kailangan pang manakit ng buhay ng may buhay. Hindi mo na kailangan manira ng buhay ng may buhay kasi nakita mo na, pinahalagaan mo yung buhay. Meron pa ba nito Kristyano na naninira ng buhay? Hello? Siguro naman, walang gano'n, no? Amen. Habang ako'y nabubuhay. Meron ganong salita. Yung pa nga, pagpapatawad ka, hirap eh. Pero hindi mo alam, pag ikay namatay pala, hindi ka nagpapatawad, ikaw rin pala ang kawawa. Hindi ka makakarating sa pangako ng Lord. Amen? So, sabi ko sa Bible, sabi diyan, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan nyo na kayo pag-arian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So, napakalinaw, no? Wala tayong gagawin kundi pahalagaan yung buhay natin. Unahin natin si Lord. Yung nakikita mong kakulangan sa buhay mo, dapat hindi mo tignan yung kakulangan, ang tignan mo yung kalakasan ng Panginoon sa buhay mo. Hello? May mga pagkakataon kasi na kulang ako sa love life. Sino rin kayo walang sa love life? Wala, absent. Absent? Talagang naturo ni ate, absent mo? Hello? Nakalag tayo eh. Hello, absent. Sino rin kayo sobra sa pagmamahal? Amen. Amen. Dapat, actually, isa talaga ang tao, lalo na't pananampalataya na, yung napakalit na bagay, problema pa. Parang hirap po lalo. Dapat talaga tayo bilang mga lingkod ng Panginoon. Enjoy lang natin yung paglilingkod sa Lord. Amen. Gumalaw tayo nung naayos sa kanyang kaloob. Humingi tayo sa Lord. Sabi ng Panginoon, pag tayo humingi, ano sabi niya? Ibibigay niya. Sino rin yung humingi na sa Lord? Amen. Pero hindi pa na magbibigyan. Amen. Huwag kayong magsawa. Amen.
ibibigay din niya ng Lord. Mali mo, pagdating mo ng 65, ibigay sa iyo yung... Nalugod na. Bigay sa iyo. Nalugod na. Bigay naman sa iyo 34. Di ba? Oh, binigay naman siya 34, 65 ka lang, binigay siya 34, ayaw pa na. Parang hindi mo yata kinuha mo bro ha. So bakit natin oh? Ang manifestation ng kapangyarihan ng Lord, nasa tamang ano yan eh. Nasa tamang process yan, nasa tamang oras yan eh. Kasi minsan tayo mainipin tayo, sa totoo lang. Alam mo ang pinakatabi sa atin gawin bilang nais natin sumunod kay Kristo, hindi lang natin yung paglilingkod sa Kanya yung pinakatamang sikreto. Huwag mong gawin trabaho yung ginagawa mo, pati mapagod. Kasi diba sa trabaho natin, madalas sa mapagod tayo, nakapagod na. Pero yung paglilingkod sa Panginoon, huwag mong gawin trabaho, enjoy mo. Pastor, ilang taon tayo magkasama sa Panginoon? Si Pastor, matagal namin sa ano to, 2008, nung magkakilala kami ni Pastor, dito sa United in Christ. So ilang taon na? 16, 17. 17 years. Tama na. Amen. Next. Malapit na matapos. Kunti na lang. Sino natin ang gutom? Amen. Amen. Lahat tayo gutom. Pero dito mo tayo sa Lord. Sabi yan, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. So sabi ng Apostol Pablo, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Katulad nito, pagtitipon to para sa Panginoon. Pagba-Bible study, prayer meeting. Sino yung libre ang oras pag Monday? Pero ay dumalo ng prayer meeting. Actually, tayo magbe-benefits doon kapag tayo nagpapagal sa gawain ng Panginoon. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, sila yung magmamanifest. Sa kanila magmamanifest yung kapangyarihan ng Lord. Tandaan at pag tayo naglilingkod sa Panginoon, sa mga anak natin yun, lalabas yung manifestation ng kapangyarihan ng Lord. Kami, ilang beses ko tinestemony. Kami mga magsaw, titignan namin yung card namin, puro kami palakol, pero yung mga anak namin, 90. Sabi ko, 1 points na lang, para sa akin ng teacher mo ah. Ngayon, yung anak ko na lalaki, pero pray ko nga na makapasok sa regional. Graduating siya ngayon ng grade 6. So sabi niya pa, pag isa na lang, regional na kami, makakasakay na ako ng aeroplano. Sabi ko, pamagal lang, mag-Saudi ka. Hindi, ayoko mag-abroad ng anak ko. Sabi ko, gusto ko mapakinabangan yung talino mo ng Pilipinas. Tama nga yung si Papa mo lang yun na kapag kumakain kayo ng masarap, ito, tiyatago ko yung kinakain ko. Mara itlog eh. Ano yung pambasa pagkain ng OFW? Noodles. Kaya sakit kidney stone yung labas eh. So amen, talagang actually tayo nagtitiis para sa ating mga mahal sa buhay. Pero tandaan natin, ang Diyos, hindi kailanman nagkulang sa atin, mga kapatid. Patuloy tayong magpuri sa Panginoon, sama-sama tayo magpuri sa Panginoon. Gawin natin yung sinasabi nga dyan na bilang isang karakter, isang naglilingkod sa Panginoon. Amen? At last na siguro to. Yan, last na to. Namumunga. Hello? Sino rito yung namumunga na? Alam ba yung puno ng mangga? Kapag namumunga na? Binabato, sabi nga eh. Amen. Sabi dyan, napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masagarang nagbubunga bilang aking mga alagad. So, makita natin ang si Cristo rin sabi niya, ang napaparangalan natin ay ating Diyos Ama. So, bilang lingkod, sabi nga, dapat may bunga tayo. Meron tayong inaalagaan kaluluwa. Meron tayong mga prospect. Kapag di mo kaya magsalita, magdala ka rin sa kapatid na elder or may alam sa santana pa na, bro, pasalan naman natin yung kaibigan ko para makakilala sa Lord. Ako isang nagpapasalamat ko sa Panginoon. Lahat ng kumpare ko nakakilala sa Lord. Dahil sa ingay ko. Isang kumpare ba, sabi ng kumpare ko, pare, sabi niya, magpapaalam mo sa kanya, magbibase kami dito sa kwarto natin. O sige pare, okay lang. Pero ang ginagawa niya, lumalabas. Pero banda ko nag-commit sa Panginoon, natutuwa nga ako kasi nakasama ko sa Bethel. Talagang andun yung commitment niya sa Panginoon. Mas mainit pa nga sa akin, minsan binirejok pa nga ako na, pare, nakikita ka niya, ay, sorry pare, tao lang ako, nagkakamalit sa gamisan Pero nakakatuwa,
ginamit ako ng Lord para makilala sila sa Lord. Kasi ako yung malakas ang ano nila, mag-base tayo sa kwarto, laging ganun eh. Kaya nga pag may pagkakataon, yung kwarto natin, pwede natin gamitin sa Panginoon, tayo nahiya. Yung iba kasi nahiya na makilala ka ng Kristiyano, baka mapagalitan ako ng amo. No. Doon sa amin, sinasabi niya, papagalitan ka. Hindi naman, sa tagal ko na sa Panginoon. Wala akong na pinagalitan ako dahil sa paglilingkod ko sa Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon, laging natin siya kasama. Kaya kapag may pagkakataon na pwede mong gawing gawain ng Panginoon yung kwarto mo, mag-aaral ng salita, ibigay mo sa Panginoon. Magugulat ka, may gagawin agad sa buhay mo. Amen? So, sino rin yung nagnanais mamunga? Amen. So, kung nais natin mamunga, gawin natin yung mga nauna. Lahat. Di ba? Magpatawad tayo sa mga nagawa natin pagkakamali. Tanggapin natin may pagkakamali tayo. Kung may mga nakagawa sa atin na mali, patawarin natin. O baka naman ikaw na nakakaalam na may ginawa siyang mali, siya hindi niya alam. Mahirap naman yun. Pinatatawad na kita. Magulat pa kayo. Saan? Ganun ba yun? So kung meron kang nararamdaman mo na kinasama ng loob, sabi mo ayos. Pakilala mo si Kristo sa buhay mo. Amen? So, mga kapiyata to. Sabi yan, ito yung pinakamagandang bunga na dapat makikita natin. Bilang lingkod ng Panginoon, ito dapat na bunga na nakikita sa ating buhay. Una, subalit ang bunga ng Espiritu ay, una, pag-ibig. Ikalawa, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, pagpipigil sa sarili, walang patas dapat sa mga ito. Kung isa man yan, wala ka nakikita sa kapatid, aba, parang walang bunga. Muskila, katir. Sabi nga ng Arabo, muskila, katir. So dapat nakikita sa atin unang pag-ibig. Hello? Yan yung pinakatakila sa lahat, alam niyo ba yun? Para ka lang, sabi nga, kung wala kang pag-ibig, para ka lang batingaw eh, na tulog lang na tulog, walang silbi, walang kwenta, nakakabingi lang. So dapat, alam mo, hindi masabi na mabait ako, dahil pinanganak ako mabait, no? Dahil nasa iyo, mabait ka, dahil nasa iyo ang Holy Spirit. Amen. Alam niyo ba yun? Kaya sabi ng iba, mabait akong tao, ligtas ako, mapupunta ako sa langit. Yun yung pananaw ng iba. Paano ka mapupunta sa langit? Wala kang nga relasyon sa Diyos. Inanong ko nga yung kasama ko eh. Naniniwala ka ba kay Kristo? Oo naman, sabi niya. Kristiyano tayo eh. Naniniwala ka ba sa eternal life? Diyan ako parang hindi ako naniniwala bro. Sabi ko complete yung paniniwala mo. Hindi mo ba alam ang eternal life, pangako yan ni Kristo. So, pakita natin ang kakulangan sa kaalaman, di ba? Ang eternal life, pangako yan ni Kristo sa atin eh. Na ibibigay niya. So talagang ang kailangan talaga natin, hindi tayo maliligtas ng reliyon, mga kapatid. Ang makakapagligtas sa atin, alam niyo ano? Relasyon natin kay Kristo. Sino rin yung makamit ang eternal life? Amen. So lahat tayo nagnanais makamit ang eternal life. So kumusta naman yung relasyon natin kay Kristo? Amen. Amen. Dapat meron tayong matigas na amen. Amen. Baka mamaya, amen, sa ilong lang lumabas eh. Mahirap yun. So dapat bilang lingkod ng Panginoon, total nandito na rin lang naman tayo. Sayang yung pagod natin mga kapatid. Sayang yung silba natin. Every Friday nagpupuya tayo. Kung niya Ramadan, mamaya may trabaho pa iba. Tapos pagdating sa wala ka na sa gawain, gita-gita ka na. Mawawala yung pangako ng Lord sa iyong eternal life. Tanda natin. Yan, conclusion na. Malapit nang kumain. Sabi sa conclusion, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang sumukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen? Amen. So, lahat tayo dapat gumalaw ayon sa kalooban ng Panginoon. Natatanda pa natin yung kwalifikasyon bilang isang lingkod ng Panginoon. Hello? Ano yung una? Dapat? Pagmamahal ng Diyos at sa kapwa. Ikalawa? May pagbabago mula sa Diyos. Amen. Tatlo? Sunurin at nagpapasakop.
Sunurin at nagpapasako Tama, amen. Next. na may conviction, Conviction. Amen. humingi ng tawad, Amen. At nagpapatawad. marunong humingi ng pagkakamali. Amen. At next. Alam niya ang kahalagahan ng buhay. Amen. Alam niya ang dahilan ng buhay. Amen. At alam niya ang dapat unahin ang Amen. Diyos. Yung last, ano yung last? Dapat Namumunga. Amen. So, dapat namumunga tayo. Amen. So, isang malakas sa brapat patating na sabay. I love it, amen. Amen. Slide na yan. Ayaw na. Lobat. Amen. Hallelujah. O Diyos sa dakila ba nila pang Panginoon, Lord, sa umaga ito namin na tumayan naman. Na bilang Kristiyano na yung pinili at hinirang Panginoon. Nais namin, Panginoon Lord, na patuloy ka namin, Lord, mapasalamatan. Madakila, Lord, at malalhati, Lord, sa buhay na pinahirang mo, Panginoon, ito'y magamit lamang para sa iyong kapurihan, Panginoon. Nais namin, Lord, na may sa pamumuhay ang mga salita na ibinigay mo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. At patuloy, Lord, na sa bawat pagakbang ng aming mga paa, ay patuloy, Lord, na makita at mahayag ka, Panginoon, sa aming buhay. Wala kami ibang nais, Panginoon, kundi kayo papasalamatan naman sa buhay na pinahirang mo, Panginoon. Na hindi magamit lamang para sa iyong kapurihan, Panginoon. Kaya hindi, Lord, ang lahat ng aming mga possession naman ay maibigay namin para sa iyong kapurihan. At patuloy, Lord, hallelujah, patuloy kaming yumabong, patuloy kami, Lord, lumago sa iyong banal na presensya, Panginoon. Maraming salamat naman sa buhay ng mga taong ginagamit mo, Panginoon, upang patuloy kami, Lord, na umangat para sa iyong kapurihan, Panginoon. Hindi para umangat upang kami mahayag, kundi umangat para, Panginoon Lord, matuto kami ng lalo, Ama, na sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. At mamuhay bilang isang tagasunod mo, Panginoon. At matuto kami, Lord, bitbitin ang sarili naming krus na sinasabi mo sa iyong salita upang makita at mahayag, Lord, na kami tunay mong tagasunod sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Mami, sa pamilya, Ama. Sa ilang namin, Lord, pinatutungkol ang pinakamataas na papuri pagsambat mong dakila sa pinakamatamis at makapangyarihang pangalan ng aming Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon naman po ay tumako tayo sa financial report magmula sa buwan ng February hanggang Marso. Sa panguna po ni Sister Maris. Ito sige, Francis, kinagamit dito natin. Isang mapagpalang tanghali po sa lahat. Sino po mas magmamahal dyan? Mamamundod ako. So, kumusta po lahat? Ako po ay narito sa inyong harap ngayon upang magbahagi ng ating financial status ng ating bahay panambahan. So, ang huling financial report is nung before pa ako umuwi. Umuwi ako December eh. December. End of January na ako bumalik. Tapos nung bumalik ako, medyo na-busy na tayo sa mga activities. So, ang aking i-report ngayon is from the month of February and March. Okay? Okay. Klaro ba? Okay. Yan po. Sa month of January, yung makikita natin dyan yung may mga malalaking percentage tayo ng ating mga expenses. Kasi nagbayad tayo ng mga monthly bills, mga maintenance ng ating bahay panambahan. So, ang pera natin dyan is nasa 8,017. So, nung February naman, may mga lalaking expenses din tayo kasi nga, di ba, tayo ng ating anniversary, so namili tayo ng mga giveaways, yung mga ganun. At saka, isa sa mga malaking expenses natin every month is yung ating ACTS monthly due. So, for your information, every month po tayo nababayad ng 200 SR para sa ating ACTS monthly due. So, yun yung hinahabol namin ni Pastor ngayon na
na hopefully soon ma-up-to-date na kasi parang ano na, ilang months tayo before nung na-receive ko yung ating pera is ang layo talaga ng months na kailangan habulin natin para makapag-up-to-date tayo. So, praise God, ano na lang mga, nasa 2 months lang, Pastor, no? 2 months na lang ang ating bubuluin. Hopefully, maging up-to-date tayo. So, ang total na pera natin dyan sa ating kaban is nasa 9,331. And hopefully, madagdagan pa yan siya this katapusan since nga magbabayad na naman tayo ng ating faith house at saka yung mga monthly bills natin. So, yan po yung ating pera. Yung 9,331, hindi talaga yung exact na nasa kamay ko ha. Yung pera na sa kamay ko is nasa 7,000 plus lang. Ang 1,500 yan is collectibles saka since nga may kumiram ng ating pondo. So, nangako naman po na babayaran niya yung katapusan. So, hopefully makompleto na po yan. So, tara ba? So, hanggang February lang po yan ha, kasi yung March hindi ko pa ma-summarize. So, hopefully, next month, maibahagi po ulit. So, may babasahin po ako. So, 1 John chapter 3, verse 17. John answered, anyone who has stood church should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same. So, konting background lang po dito sa context na ito. So, ito yung time na nagbigay ng mensahe ang Panginoon kay John the Baptist. So, nung nagbigay ng message ang Panginoon kay John the Baptist, pumunta si John the Baptist, naglakbay siya sa magkabilang dulo ng Jordan at nangaral siya. So, ito yung isinagot niya sa mga tao, nung nagtanong mga tao kung anong dapat namin gawin, no? Regarding doon sa repentance and yung way ni Jesus Christ. So, ito yung sagot niya na kung mayroon kayong, kung dalawa yung t-shirt, may extra t-shirt kayo, magbigay kayo, may pagkain kayo na extra, ibigay ninyo. So, itong verse na ito emphasizes the importance of giving, no? Especially those who are in need. So, yung verse din na ito, pinapakita din na yung totoong repentance, the true repentance and faith is not only seen in eternal change, kundi rin on how we act. So, kung paano natin ipakita sa ating kapwa, especially dun sa mga nangangailangan. So, by giving our resources, for example, pagkain, damit, yung ganyan. So, in spiritual implication naman, itong verse na ito, di ba, napapakita din na yung act of generosity at yung act of giving is seen as yung isa sa mga character ng ating Panginoon, di ba? Since siya naman yung source ng ating kung ano-ano na tatamasa natin ngayon sa atin. Amen. So, I encourage each and everyone na magbigay generously sa ating Panginoon. So, maraming salamat po sa Diyos ng pagpapalagi.
Yes, Father God. Lord God, pinupuri, pinadakil at pinapasalamatan ko po namin sa ito. Maraming salamat po. Lord, you are our Savior, our refuge, our great provider, Lord God. Lord, maraming salamat sa mga biyayang ito na nasa harap namin, Lord. Lord, turuan po yung mga puso namin, Lord God, to give freely and joyfully, Lord, not out of obligation, but out of love, Panginoon. Lord, amin pong hinihiling din po, i-bless din po yung mga kanya-kanyang company namin, Lord God. Naway marami pang mga blessings, Lord God, mga more projects, Lord, more mga customers, Lord God. Naway, ibigay po namin sa amin on time yung aming mga salary, Lord God, at may bigay din namin sa iyo, pabalik, Panginoon. Lord, i-bless niyo din po ang maghawak nito, ng pera nito, Lord God. Bigyan yung wisdom, Panginoon. Ito ay magamit lang po ito for your glory at para sa kapakanan ng inyong bahay panambahan, Lord God. Lord, ito po aming samot nilangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo naman po ay dumapo sa mga patotoo. Sinong nabiyayaan ngayong maraming linggo ay maaari pong Yung may birthday. sa Yung may birthday. Yung birthday. Happy na birthday mo, ma. Birthday ko kahapon. Ako na may birthday, kaya paano tutulong?
Mapagpalang tanghali po sa lahat. Gusto ko lang po thank you sa Lord kasi piniyayaan niya po ako ng bagong buhay. Nakasama ko po kayong lahat sa UICHGM family, kay Mars, kay Pastor, kay Kuya Daniel. Sa inyo po lahat na nandito. Thank you po sa inyo. Sa family ko po sa Pilipinas na hindi rin nakalimot na bumate, tumawag sila sa akin kahapon. Thank you po kasi nandyan po kayong lahat sa family ko po. Maraming salamat po kay Lord lang po lahat ng po. Sister. Sino pa po ang binayaan ngayon? Po si Sister Amela. Nagpapasalamat po kay Lord kasi nakabalik naman po ako ng 1 month, I think maybe. But ang daming nangyari kasi hindi ka nakakalabas. Hindi regular yung Fridays ko. But still, God always has His way. English. English yun na. English pero alam ko pa rin. Yun. Basta, good health ng lagi. For my family at sa akin. At basta daming blessing. Ang daming blessings na, yung mga projects ko sa amin, gano'n. Sa kay Lord pa rin naman ang papuri lagi at sa Kanya pa rin naman lahat ng galing ito. Sa kalakasan, sa araw-araw matapos yung Ramadan, alam niyo na yun. Thanks God at andito ulit nakatuto. Salamat. Amen. At sino pa po ang susunod? Ako, pagkas ko pa sa lahat. Sister. Nais ko pa salamatan si Lord. Actually kagabi merong nakiusap na pahatid sa ospital sa Dirham. So, dapat kagabi nandito na ako Alam mong biglang nanikip yung preno. Papunta pala ako ng palabas ng ospital. Sabi ko, delikado to ni-reverse ko. Sabi ko, hindi na ako lalayo. Saka bukas na lang ako biyahe, inaantok na rin lang ako gabi na So doon na lang ako natulog sa Dala Hospital. Safe na safe pa kasi sa loob ng parking hospital So doon, walang gagalaw sa'yo. So doon na lang ako natulog. So sabi ko, problema ko yung PowerPoint, paano ko hindi gumagawa? So kanina ko lang ginawa. Talagang napakabuti ng Panginoon. Yung pag-iingat niya, kasi tumatakbo ko ng 80, biglang krug-tug-tug, gumano bigla. Kinabahan ako Alam ko sa likod ng Tapos, okay pa yun, umandar pa ulit. Siguro mga na-traffic at konti, nung arangkada na, ayaw nung marangkada, parang nag-stack up yung preno, sa likod. Kasi nung isang araw, yung handbrake ko nasira talaga ayaw nawala yung handbrake. So siguro sabi ko yung kable baka pumulupot Pero praise God, nung ni-reverse ko siya, kasi nasa gitna kami ng kalsada Kung hindi ko na-reverse, hindi siya ma-release yung preno. Nung pag-reverse ko, nag-release, tatakbo ko. Tapos kanina umaga pag-gising ko, sabi ko 7:30 na. Mag-alas 8 na. Kaya ko siguro bumiyahe ng Gadim Sinaya. Tinakbo ko siya ng 40 lang, gapang. Mula Dirab hanggang Gadim Sinaya. So praise God, nakati ako ng ligtas at kayapat. So alam ko nandun yung pag-iingat talaga ng Panginoon. Pagamat nanalangin tayo bago umalis, iba pa rin talaga yung protection ng Lord. May mga problema talaga kasi luma ni sakyan. Sabi ng pastor, lagi na lang pag nasira yan, talagang ngayon napansin ko pag nasira siya, matagal bago masira, taon. Pero pag nasira naman, tulad ng alternator, inabot ng 5 taon, ngayon lang ulit. Pero hindi alternator ang nasira Bumigay pala yung belt, naputol daw, tapos nanikit yung pinaka pulley. So yun ang isira ng isang araw. Pero may masinundan pa ron na nasira yung matagal niyang sira yung sa shock. Nasa 700 yung napalitan lahat nun Nagulat ako, tapos sinundan na naman ng 200 plus, tapos ngayon na naman, yung preno mamaya. So talagang napapailigaw kasi wala pa kami sa Batan, 5 buwan na. Lahat yun, abono ko, wala namang pepondo yung panamba namin sa Bethel. Kaya, Diyos lang talaga ako umaasa sa support ng pobryan lang ng Panginoon. Talagang andun yung favor lagi niya. Kaya number 1 yung pag-iingat talaga. So, sa Diyos lang po ako po yan. Amen. Lord will always provide. Amen. Salamat sa Lord. Wala siya. Sorry. Sino po po ang binayaan itong linggo? Nagkatawag dito. Pasalamatin
sa ating Lord, Panginoon, Lord Jesus Christ, salamat po. At nanumbalik ang nawala kong pandinig dahil sa sipon. Maraming po salamat, Lord. Amen. At ngayon, dumako ngayon sa announcement. Leaders prayer po si Pastor Joel M. Lagtsak. At ang presider po sa susunod na biyernes ay si Brother Francis Zamora. At ang opening prayer, Sister Maris. At ang worship ay si Brother Joe Marie. At ang scripture reading ay si Brother Joe Marie. Worship leader sa worship team. At divine message po si Brother Daniel Raimundo. Short exhortation mula kay Sister Marian. Closing prayer si Brother Richard. At benediction po si Pastor Joel and Good group. Letter D, episode sa pangunguna po ni Brother Richard. Ito naman ay magsintayin tayo para sa closing prayer kay Brother Daniel. Ay, Brother Francisco. Karagdagang announcement. Karagdagang announcement, Pastor. Amen, praise God. Yung pong ating SOM actual, yung Hanson, ay dito po tayo mamaya. At praise God, kasama po natin si Pastor Susan. Dahil siya po yung bibigay ng words, encouragement o mga iba pang pagtuturo. Lalo na po about sa voice lesson. So yun po, at huwag po kayong mawawala dahil marami po tayong matutunan at ituturo ng Panginoong Diyos. Amen. At meron din po tayong pag-uusap mamaya. So yung pong umpisa ng ating 3 o'clock. 3 o'clock up to 5. Bali, 2 oras po siya. At yun, pag natapos yun, hindi na iiyak si Sister Maribel. Maaga na siyang makauwi. At yun pong wala, yung isa. Isa meeting. Yung magkakaroon po tayo ng pag-uusap sa ating pong lahat ng pagsasay sa ating church. So, sa leadership at iba pa mga bagay-bagay. Kung meron po kayong gustong i-brought up, ay isipin nyo na po para mapag-usapan natin mamaya. So, yun po. At isa pa pong karagdagan na yung pong may isang buwan na dyan nakatabi yung pera po ni Brother Oscar. Ay dapat po yun ay may padala na dahil nangangailangan po sila. So, God willing po, pag-usapan din namin sa leadership. Dahil usually kapag meron po tayo isang kapatiran na talagang nangangailangan, ay mismong church po ay nagbibigay din. Maliban doon sa individual na binibigay ng mga kapatiran. Last or 4 weeks ago yata yung na-gathered po natin. Nasa 285 lang po yun. So 285 lang po yung ating na-gathered. At meron pong 1,200. Praise God, sana kung real pero pesos po yung 1,200. At yung real ay 285. So kung meron pa pong gustong humabol, at sabi nga namin ni Sister Maria, may papabot din namin sa Acts para yung narinig namin na meron daw gusto magbigay. Amen. Para makatulong po tayo sa ating kapatid. Amen. So yun po at tayo nga po, pag-usapan namin sa leadership kung magkano po ba yung may tulong ng church. Kasi kapag ang church ay nag-bless, nagbigay, babalik yung blessing na yun ng Panginoon. Amen. Amen? Kaya aralin na po natin ngayon na tayo ay magbigay ang church. Amen po. Salamat sa Panginoon. At
Sige, pray. Kay Francis. Pass. Pag-pray mo yung mga pa. Amen. Diyos namin banal na makapangyarihan sa lahat. Pray mo yung mga pa. Kami gawa ng langit at lupa. O Lord God, maraming salamat po Lord God sa pagtitipong ito Lord God. Maraming po salamat po Lord God sa mga salita mo na ibinigay mo po sa amin po Lord God sa umagang ito Lord God. Dalangin po namin po Lord God na ito pong salita ito ay natumingin mo po Lord God sa aming puso Lord God upang maisa pamuhay po namin po Lord God. Lord God, ganun po Lord God sa mga susunod pa Lord God na mga gawain po Lord God ng sambahan ito Lord God ay kami kayo po ay inyong samahan po Lord God sa mga susunod pong mga gawain po Lord God. Lord, ganun din po Lord God ang mga ginamit niyo po Lord God sa araw na ito Lord God, sila po niyo pagpalain po Lord God, give blessing upon blessing po Lord God sa kanila Lord God, ang nasa kanilang mga pamilya po Lord God. Lord God, ganun din po Lord God ang aming mga kapatiran po Lord God na uuwi po Lord God sa aming pansamantalang tahanan po Lord God, sila po yung ingatan po Lord God, ganun po Lord God, give knowledge and understanding po Lord God ng mga driver po Lord God na gagamitin niyo Lord God, ganun din po Lord God ang mga kasama po niyo sa daan po Lord God. Lord, salamat po Lord God sa lahat po Lord God at ito po ang aming sama dalangin po Lord God sa pangalan po ni Jesus. Amen. Wala din po tayong nakatayo at siguro po i-ano po natin yung mga bago. Saka yung may birthday, sama na rin po natin. Yung may birthday, lapit na. Lapit po yung may birthday. Angel. Kaya dyan, at 30 pa. Ay, doon ka pala malilibre ka. Sige. Praise God. At muli, pasalamatan po natin at palakpakan natin ang Panginoon. Sa God, hallelujah. Ama sa pangalan po ng Panginoong Isus, kami po ay lubos na nagpapasalamat Panginoon dahil talagang nandun po bumubuhos yung mga saganang biyaya at pagpapalaw po sa amin. Kaya Lord, nagpapasalamat po kami sa panibagong taon na idinagdag mo po sa aming mga kapatid, sila Brad Janjan, si Sister Angel at si Sister Joy. Thank you Lord God sa kanilang bawat buhay na muli ay dinagdagan mo naman po ng isa na namang masagana at pinagpalang taon sa kanilang buhay. Kaya continue bless them Lord. Ayan mo nga po na sila po ay patuloy na magamit mo maitili sa iyong dakilang gawain. At i-bless nyo rin po at ingatan. Continue cover them by your precious blood, maging ang kanilang bawat sambahayan. Lord, maging ang aming pong mga bagong na-invite na mga kapatiran, Panginoon. Lord, mga bagong soul na larito, Panginoon, kayo po yung higit na nakakakilala sa kanila. Kaya, Panginoon Diyos, amin po silang inilalagak sa iyo, Panginoon, na kayo po yung patuloy na mag-iingat at magpapala sa bawat sa po, Lord, na aming mga bagong mga dinala mo po sa lugar na ito, Panginoon. Lord, continue bless them, Lord God, ang kanilang bawat mga trabaho, ipagpalain mo po yung bawat gawa ng kanilang mga kamay, bless niyo po, Lord God. Even their every family, O God, doon sa aming bansang Pilipinas, ay kayo rin po, Diyos, ang patuloy na magpala. Yes, Father God in heaven, aking pong pinapadaloy sa pangalan po ng Panginoong Yesus, ang biyaya at pagpapala sa kanilang bawat sambahayan, Panginoon. Jesus Christ, mighty name of Nazareth. Kaya, Lord God, patuloy ka po na mangusap sa kanila, Panginoon. Hayaan mo nga po, Diyos, na ang araw na ito ay hindi po isang pong aksidente, kundi ito po'y kalooban mo na makarating sila sa lugar na ito. Yes, O God, dahil ito nga po yung umpisa ng kanilang patuloy na pag-worship sa iyo, ng kanilang patuloy na pagpapasalamat sa iyo, ng kanilang patuloy na pagpunta sa lugar na ito. Kaya continue bless them, Lord God, always and protect them always, O God. Lagi po niyong dalhin ang kanilang mga pangapak sa lugar na ito in Jesus Christ mighty name. At nawa, magdala pa po sila ng kanilang mga kaibigan, Panginoon, mga kilala na nandun po sa lugar kung saan sila naroon. Kaya Lord, pagpalain po sila, Panginoon, in Jesus' name. And continue open their heart and their mind at yung kanilang spiritual understanding para po, Lord God, sa mga bagay, Panginoon, na nais po niyong i-impart sa pamagitan po ng iyong mga lingkod, ay kanila po itong lubos na maunawaan.
Continue bless them, Lord, and protect them always. In Jesus Christ's mighty name. Yes. Kaya mga kapatid, patuloy po na itaas natin ang ating mga kamay sa ating dakilang Diyos na buhay. For I know and I believe God want to bless you all mightily. Hallelujah. Hallelujah. For I decree and declare blessing upon blessing. In Jesus Christ, mighty name of Nazareth, receive the blessing from our Almighty God. Yes. Receive financial blessing, Yes. material blessing, Yes. physical blessing, Yes. spiritual blessing. Receive right now in Amen. Jesus' name. I release blessing upon blessing in Jesus' name. Amen. And may the grace of our Lord Jesus and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with you always. Amen. And amen. Ada pa, may salamat sa lahat pa. Ada mo pala? Intereso. Intereso. Para sa Family picture! Intereso. Family picture! Tahin po natin ang salamat. Amen.
mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Pastor Roger, pasok! Pasok! Dali na, kami picture! Nag-ready na kami ng picture. Dali na, kami picture! Kita ka, be? Dito! Iwan! Ano yan? Hindi makuha. Sige. Closer! Closer! Iwan dito! Iwan dito! Tayo. Yan, closer! O, yan. Dito ba ito? Uupo talaga. Pero uupo yung mga Ready? ano. 1, 2. Shoulder and hands ah. Parang iwan dito yan. 3. Oh, sa ating manang Oh, ako naman. Selfie. 1, 2, 3. Kasi ba kami titingin sa gitna? Lahat. Sige. Selfie. 1, 2. Ay, Kasi hindi ko nakikita. Yan, taas mo. Oh, itaas mo sa pastor. Ito na yung cellphone, oh. Okay, Rickard, selfie na. Thank you. Selfie na. Malaki ang camera. Malaki kasi ako pag selfie. Kain na. Baka alam mo, dedirecting mo yung Sino nagbalot? Sino nagbalot? Sino nagsulat? Ayun na po nga, alam na po. Sipa, ingat. Kain muna po kayo. Ano yun? Sino ba? Kain muna. Kain muna. Kain muna po. Ba't yung ipasok sila? Ngayon, generation to. Kalabas pa siya. Balot na lang. Kain muna. Balot na lang sila. Paano ka na sila sa RD? Picture.
best AI assistant isn't one that knows the whole world. It's one that knows your world. A custom assistant built on Watson X with IBM's Granite models can leverage your trusted data, be easily trained on your workflows, and integrate with your apps. It can be tuned to do just what you need, because the more AI knows about your world, the more it can help you do. IBM, let's create. Saan ang tungkol ko? Sa hospital? Sa dana? Oo, ano ko sa pagkaina? Naano nga, may isang senior, gawa siya tinawagan ng boss niya na kailangan. Namin siya, no? Frida? Huwag na lang pakainin. Bigyan mo ate. Mayroon yung pagkain doon. Hindi na kinakain. Huwag ka magpapit. Ba't wala siya gawin, Pastor? Masuklian ka ng mabuti.
ilabas ko na lang din yung ulam ko dun sa Nakain niyo yung isda ko ah. ulam ko. Yung ulam namin kagabi, hindi na dalawa. Kasi spaghetti kinain.